Fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga pagkain dapat iwasan ng mga buntis, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa mga masaselang yugto ng buhay na maaaring pagdaanan ng isang babae ay ang pagbubuntis. Kaya naman, maging ang mga pagkain kinukonsumo ng isang nagdadalang tao ay mahigpit na tinututukan. Ayon sa Healthline, ilan sa mga pagkain dapat iwasan ng mga pregnant ay ang mga inuming may caffeine, mga isda na kabilang sa tinatawag na high mercury fish, gaya ng marlin at tuna. Kabilang rin dito ang mga undercooked o hilaw na isda at karne. At pinapayuhan ding umiwas sa mga pagkain may mataas na sugar content, junk food at
pag-inom ng alcohol. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha. Oras sa Father Elmer Pinili. Alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. At 12 ng buwan ng Pebrero. At sa ating mga headlines, pabuya para maaresto si Charlie Atong Ang. Abay, tinaasan ng DILG, ginawa ng 20 milyon. Wow! Bagong Chinese ambassador sa Pilipinas, nais ng 2 senador na palitan na agad dahil agresibo. 200 mga release na nagrally sa Senado. Mariing kinundina ang mga tinatawag na Chinators. Ito yung tinawag din na homegrown traitors. Talamak na smuggling ng sigarilyo sa Pilipinas, tinawag sa Kamara na bagong pogo. Ampaw Flood Control Project sa Camarines Sur. Abay, na-discover ng bumigay na sira. Inirereklamo ngayon ng mga residente. Hepe ng Bureau of Fire Protection pinasisibak kay Pangulong BBM dahil sa skandalo ng overpriced fire extinguisher. Tuloy pa rin pala yan. At sana question din yung mga bumberong looters. Naku po. Pagka nagkakasunog. Ano tinatarget na Tulad ni Paul Pili. Ayan. Ano tinarget? Safety bolt. Mga paintings, jewelries. Wow. Pati nga hotdog. Ano ba? Di ba yung hotdog stand sa Star Oo. City na nasunog, pati hotdog pinagkukuha. Ano ba? Pati nga alkansya rito sa news center. Napakahusay. Samantala, Philippine National Police dumepensa sa aligasyong torture sa suspect sa pagpatay sa isang pulis sa Bulacan. MRT station supervisor sa likod ng nag-viral na human tarpaulin stand, sinibak. 2 araw bago ang Valentine's Day. Bentahan ng gayuma. Ha? Ano nga lasa niyan, Lakay? Totoo ba yan? Opo. Bentahan ng gayuma sa Baklaran lumakas. Aba, meron palang ganyan. Presyo tumaas din. Aba. Taas ang demand talaga, Lakay. Bago yan ha. Anong klaseng gayuma na yan? Mga Pilipinong nagsabing happy ang kanilang love life bumagsak sa record low ayon sa SWS survey. Bakit naman? Hindi sila happy. Hindi sila happy. Ayan. Kasi ng love life daw, Lakay. Sagot niya si Manong Johnny. Samantala, tinaasan na ng Department of Interior and Local Government ang dating 10 milyon, ginawa ng 20 milyong piso ang reward para sa impormasyong makatulong sa pagkakaresto kay most wanted na si Atong Ang. Siya ba ang most wanted? Hindi ba si Congressman Saldico?
Ito ang sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang press conference kanina. Ayon kay Secretary Remulla, nagmula ang pondo sa confidential funds ng Philippine National Police at DILG. Narito si Secretary John Vic Remulla. To 20 million pesos for information leading to his arrest. Seryoso kami dito 20 million pesos information leading to his arrest. Kung tinatanong ko saan nagagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG para sa mga ganong klaseng kaso. Siya pala most wanted, lakay yung ano mo, BFF mo. Ay, wala, not counted. Hindi na pinapansin niya. Naglabas ng panibagong warrant of arrest ang isang korte sa San Pablo, Laguna laban sa negosyanteng si Atong Ang at 5 pang individual kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Batay sa utusan ng San Pablo Regional Trial Court Branch 29, nahaharap ang mga akusado sa kasong kidnapping at serious illegal detention na hindi maaaring piyansahan. Kabilang sa mga co-accused, sina Ryan J. Orapa, Alfredo Uy Andres, Philip Simborio, Almendilia, Joey Natanawan Encarnacion at Aaron Ezra Lagahit Kabilyan. Matatanda ang nauna ng naglabas ng mga warrant of arrest sa mga korte sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas laban kay Ang at iba pang sangkot sa kaso. Samantala, nanawagan naman sina Senator J.V. Ejercito at Senator Rafi Idol Tulfo na palitan na ang Chinese ambassador sa Pilipinas na si Jing Quan o Jing Chuen dahil sa pagiging sobrang agresibo. Agresibo, mayabang. Ayon kay Senator Ejercito, bago pa lamang ang ambassador, ngunit masyado ng agresibo, sensitibo, at hindi ito nakatulong sa issue ng paglutas sa West Philippine Sea at sa relasyon ng Pilipinas at China. Narito si Senator J.V. Ejercito. Bago pa lang itong Chinese ambassador, kung di nagkakami, wala pang 2 months. Hasn't been here for 2 months, is he assumed. And it's very hostile. And it's not improving our relationship with China na, kumbaga, damage na nga because of the situation the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Pati si Senator Rafi Tulfo ay nanawagan din na palitan na ang ambassador ng China dahil lagi umanong binabanatan o binabantayan at sinasagot ang bawat pahayag ng mga senador. Sabi ni Tulfo, ang pagtindig ng mga senador ay para lamang iparating ang hinaing ng mga Pilipino sa mga apektuhang sektor sa West Philippine Sea at hindi dapat ituring na banta ng Chinese Embassy. Narito man si Senator Rafi Tulfo. Itong isa masyado siyang sensitive and aggressive at the same time, parang balat sibuyas, and agresibo siya sa kanyang mga aksyon, yung kanyang reaction sa mga developments, sa mga nangyayari dito. I think, maybe, wala naman akong recommendatory power o wala akong authority para sa pipalitan. Pero it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador. Naku, baka deklarang persona non grata sa China, Hong Kong at Macau. Si Senator JB at Senator Rafi Tulfo. Hindi sila makapag-Disneyland lakay. Samantala, sumugod ang mahigit 200 rallyista sa labas ng Senado upang kondenahin ang tinawag nilang Chinators at para ingayan ang paglaban sa soberenya ng bansa sa West Philippine Sea. Pinangunahan ang pagkilos ng grupong Filipinos Do Not Yield Movement. Bit-bit ang
mga placard at isinigaw ang mga panawagang ang tao, ang bayan, hindi magpapabuli at West Philippine Sea ipaglaban. Inupakan din ng grupo ang ilang senador na umano'y patuloy na kumakampi sa China sa kabila ng mga insidente ng harassment laban sa Pilipinas. Ayon kay FDNY co-convener Giselle Albano, dismayado sila sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group imbes na kumampi sa mga Pilipino. Narito ang bahagi ng pahayag ni Albano. Hindi po kami makapaniwala dahil po sa buhay Pilipino, bakit niya kailangan i-give up ang atin. Dahil pa sila ay may mga bahay sa ibang bansa at wala silang pakialam sa Pilipinas, wala silang pakialam sa Pilipino na sila na ang Pilipino, ang bayang Pilipinas po ang bumoto sa kanila. Kasabay nito, sinaluduhan din ng grupo ang Senado matapos pagtibayin ang Senate Resolution number 256 na kumukondena sa umano'y pag-atake ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Si Marcoleta lang ang binanggit. Ay, siya lang yung special mention lang. Ay, grabe. Mainit din. Samantala, ikinaalarma naman ng Kongreso ang lumalalang smuggling ng sigarilyo at sinabing may tuturing na umano'y the new pogo sa bansa. Ayon kay Congressman Miro Kimbo ng Marikina, chairperson ng Committee on Ways and Means, bukod sa malaking pagkalugi ng gobyerno sa mga government revenues, ay nagiging banta pa ito sa kalusugan ng publiko. Matagal na niyang problema ay smuggling, ngunit mas malawak na ang operasyon nito. At mistulang isa ng major criminal enterprise na kaparehas ng pogo noon. Sinabi pa ni Kimbo na Luzon hanggang Mindanao ang operasyon nito na kinasosangkutan ng mga dayuhan at Pilipinong backers. Ba't di sinabi binanggit ni Congressman Kimbo yung dalawang congressman na sinasabing protector? Ayan. May mastermind. Sino yan? May kinalaman dito sa cigarette smuggling. Una rito yung nasabat ng otoridad ang aabot na 2.6 billion pesos na halaga na smuggled cigarette sa Malabon at Batangas nitong December 2025. Now narito ay sinabi na rin ni DILG Secretary John Vic Remulla na merong dalawang politiko sa Luzon, Central Luzon, kongresista na may kinalaman dito sa smuggled cigarettes at paggawa ng mga illegal na sigarilyo. Blind item lakay, hindi pinangalanan. Oo nga pero sabi kakasuhan daw Ewan lang kung kailan. Samantala, nasabat ng Bureau of Customs ang tinatayang 39.3 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at tuyong tabako sa North Harbor, Manila. Ayon sa BOC, nanggaling ang container van mula Zamboanga at Bacolod na isinailalim sa inspeksyon matapos silang makatanggap ng intelligence report. Nadiskubre sa pagsusuri ang iba't ibang brand ng sigarilyo tulad ng Platinum, Lasa, King, Philip, H&P Red Premium, Canon Menthol at Modern Brand. Nakita rin ng daang-daang sako ng tabako na idineklara pa bilang dried fish at general merchandise. Wala rin nakitang BIR tax stamps at graphic health warnings sa mga ito, kaya naglabas na ng warrant of seizure and detention ang Bureau of Customs. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ito na mahigpit ang kanilang inspeksyon laban sa smuggling, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, nabisto naman ang Ampao Flood Control Project sa Camarines Sur matapos yung reklamo ng mga residente sa nasabing lugar. Nanawagan sa DPWH ang mga residente sa barangay San Isidro sa Sagnay, Camarines Sur na ayusin ang gumuhong Ampao Flood Control Project na sinasabing project ng ni Congressman Fuentebella
Natuklasang walang maayos na pundasyon at bakal. Wala man lang bakal o kaya kawayan. Ang ilalim ng seawall at kalsada na nasabing proyekto, kaya ito gumuho kahit wala pa namang naranasang bagyo. Ayon kay DPWH Engineer Gemma Timbang, simula noong 2019 ay nagpatuloy pa umano ang pagbuhos ng pondo sa proyekto hanggang 2023 kung saan ang kontraktor nito ay ang AC Rivero Development Corporation. Ba? Sino may-ari ng AC Rivero Development Corporation? Hindi ba kasama ito sa mga binanggit ng presidente sa kanyang SONA? Narito si DPWH Engineer Gemma Timbang. Kung kami siya nagsimula nung flood control 2018, tapos another ang sunod sir na release dyan is 2020. Tapos may 22 ata, may implemented po kasi ang regional office din namin. Tapos may 23. Yun hanggang doon yun sir sa school. Hindi ko pa lang sir nakuha yung total length, pero yung ito pong may nasira, ang cost niya po is, ang allocation niya is nasa 40 million. Contract cost is more or less mga 37 million. Total length niya sir is 100. Pero ano yun, dalawang berm. Mataas yun eh. Dalawang berm. Tapos, bali sir yung nasira nasa more or less mga 50 meters. Secretary Vince Dizon, abay pakitignan po ito, ha? 2019, 2021, 23, aba 4 years na pinupunduhan tapos ampaw. Ang 4th District ay ng Camarines Sur ay saklaw ng pamahalaan ni Congressman Arnie Fentebella, kung saan ilang pang mga anomalyang flood control project ang natuklasan din sa naturang distrito nitong nakalipas na taon. Abay, dapat pasyalan mo ito, Secretary Vince Dizon. At sino may-ari ng AC Rivero Development Corporation na ito? Di marunong. Kalsada, sibol, wala man lang bakal. Durog. Ni kawayan man lang. Pinulburon lakay. Pinulburon. Samantala, pinasisibak na sa pwesto ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakaupong pinuno ng Bureau of Fire Protection na si General Jesus Fernandez. Ayon kay Remulla, nag-usap na sila ni Pangulong BBM tungkol dito at mayroon na anyang 3 mga pangalan na inirekomenda na pinagpipili ang kapalit ni Director Fernandez. Sabi ni DILG Secretary Remulla, 2014 pa ang ganitong kalakaran sa Bureau of Fire Protection na sa pilitang pagbebenta sa sobra-sobrang taas ng presyo ng fire extinguisher sa mga kumukuha ng Fire Safety Inspection Certificate sa buong bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. I will be filing charges against the Chief of the BFP, Jesus Fernandez, also to his deputies, also to the Bids and Awards Committee. Kung kasama ho siya sa masasampahan, paano po yung epekto nito sa kanya as being the head of the Bureau? I will recommend for his replacement. Si President Marcos ang siyang appointing authority, hindi ako eh. But I'll be recommending his replacement already. Nahiling na po ninyo sa Presidente po yun, Secretary? Yes, nahiling ko na. At meron na rin ho kayong rekomendasyon kung sino po yung ipapalit po kay Director Fernandez? 3 ang pinagpipilian namin and bina-background check pa namin lahat. Samantala, libong bilang anya ng mga BFP officials na pinangungunahan ng mga dating naupo bilang pinuno ng BFP ang kasama sa kakasuhan sa susunod na mga araw. At siguro, Secretary John Vic, ayan, nasakop nyo ang Bureau of Fire. Abay, paki-check din, ayan, review ang mga policy sa mga fire volunteers. At mga bumbero na rin na bumbero pero nagiging looter. Ayan. May side job. Oo, at baka pwedeng pati uniform huwag lagyan ng bulsa. At nagkakaroon ng dahilan lang. Ayan. At yung mga bumbero, mga fire chief, fire marshal, ha?
Wag hayaang magbenta online ng mga jewelries. Ayan. Mga paintings. Ayan. Kasi paano sila nagka-access sa ganun, di Kaya ba? nga. Unless kanila talaga. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Samantala, PNP dumepensa sa aligasyong tinorture nila ang suspect sa pagpatay sa isang pulis sa Bulacan. Abay, masisisi ba na? Kapapulis yung pinatay. Tinapon pa sa Poso Negro, sinimento pa. Diyos ko. Samantala, MRT station supervisor sa likod ng nag-viral na human na tarpaulin stand, sinibak. Oo nga pala, kawawa naman yung may-ari ng sasakyan na binagsakan no, yung estudyanteng Yes, nagpakamatay. Oo. Walang kamalay-malay yung motorista, kinulong pa. Siguro yan ang dapat ding reviewin ng PNP. Ayan. Bakit yung mga walang kasalanan dinadamay pa, kinukulong pa. Ayan. Katulad nung isang sasakyang nakapark. Ayan. Binanggan isang motorista, namatay motorista. Kinasuhan pa yung may-ari ng sasakyan. Halang kamalay-malay. Anong kinasalahay? Illegal parking. At nako, abay, bentahan daw ng gayuma sa Baclaran lumakas. Presyo tumaas. Ano mga gayuma dyan, ha? Saka sino yung bumibili lakay? Ayan, Babae ba lalaki? Ayan. Nako, sa survey ng SWS, mara daw Pinoy na malungkot ang kanilang love life. Talaga. Ang detalye po ng balita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Anong sinesenyas mo dyan na binauhan? Oras, Mr. Cesar Lee. Ayan, Ninong. Mr. Michael Smagay Kong Hepachoy. Kuyang Larry Francisco, aloha. Alas 4:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Bale Bilson. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit taliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anya na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Fulido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR Department tulad na lang ng learning and recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya. Gayun din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Break time! Oras sa Dr. Ruel Salvador, oras Miss Teya. Ganap ng alas 4:44. Standby sa ating mga reports, standby Leta Narciso, standby manang Milky Rigunan, standby Raymond Paas. Aba, yung Blue Ribbon Committee report hinggil sa flood control scandal, abay ilalabas daw ni Senator Ping Lacson kahit hindi pumirma ang mga minority, Senate minority. At ba't nandito naman yung aking BFF? Pinapasikat nyo ha? Lalo lalaki ang kita niya sa vlog niyan, ha? Ayan, yung aking BFF na nagsuot ng police uniform, Miss Teya, abay patuloy daw na iimbestigahan. Ayan. At iimbestigahan din kung meron pang ba siyang standing arrest warrants. Talaga? Kulang na lang talaga lakay, mag-blood compact kayong dalawa eh. Para magkadugo na talaga kayo. Alang kadala-dala kasi, ha? Ayan. At naku, kaya pala galit ni Secretary John Vic Remulla. Bakit? Abay yung pamangkin pala ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Cavite. Aba, nabiktima. Nabiktima ng fire extinguisher kickback scheme ng Bureau of Fire. Kaya naman pala ha? Siguro dapat talaga may kailangang may revamp at reform na gagawin sa Bureau of Fire. Babalikan natin yan. Standby, no chikaka, sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Mamimigyan Aguinaldo sa may poblasyon Muntinlupa. Standby din sa ating kring-kring panalo. Oras ulit, Miss Teya. Ganap ng alas 4:46. Bilis na oras. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasay. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:49. Hatawin natin ang mga reports pero mamigay muna tayo ng aginaldo mula kay Ninong ng Bayan. Pero nako, Secretary John Vic, pakicheck din daw po yung mga fire volunteer trucks, ha? Abay, ginagawang personal service. Ito sabi ng kaibigan nating doktor, ha? Doktor na ito, Miss Thea, ha? Abay, pakicheck din Secretary John Vic Remulla, ha? LTO Chief Marcos pa rin Lacanilaw. At, Kuyang, ha? General Hansel Marantan ng HPG. Dapat na yung mga ambulansya, Miss Thea, ay hindi tinted ang salamin. Oo. Sobrang andaming ambulansya tuwing pasukan sa umaga. Ay, wow. Mukhang hindi naman pasyente ang sakay. Ano? Ayan. Libre na sila sa traffic, libre pa sila sa toll. O nga, Ay, wow. Ayan. O nga, dapat check nga yan. Nakaasar kung minsan wangwang ng wangwang, singit ng singit. Ha? Pagkatapos ginagawa pa lang school service, school bus. Kumita talaga, kumikita ang kabuhayan. Sandali lamang, Miss Let. Ito muna, baka mapanis yung aginaldong ibibigay ni Noche Cacas sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo dyan sa Poblacion, Muntinlupa City. Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ninong Noche, buenas tardes, Noche Cacas. Sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Ako, lakay, Miss Thea, isang tricycle driver ang maswerte dahil nahuli natin pero walang kulong. Yan. Tricycle driver dito sa may Southville 3 sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Yan, kayo po ay, ano pangalan nila? Rodi Del Monte po. Rodi Del Monte, ayan. Galbante, Joby Galbante, ayan. Okay. Del Monte po, Del Monte sir. Del Monte. Del Monte, ayan, parang pineapple juice lang, ha? Ayan. Okay, dahil wag mo na abalain si Kuya, baka pumapasada pa, baka hindi pa naka-boundary. Bigyan mo kaagad na aginaldo, Noche. Ayan, dahil sabi nila kay, bibigyan ka kaagad namin ng 1,000 pesos. Wow. Ka na. Magkano bang boundary mo, Kuya, sa sa pagpasada sa tricycle? 200 po, sir. 200 yan. Pwede ka nang di bumiyahe ng 5 araw. Ayan. Wag naman, lakay, sayang. Ayan. Walang pambili ng bigas. Oo. Ayan. Baka may dagdag ka pang aginaldo kay Kuya. Ayan. Dahil Valentine's Day, ito, palakas ng katawan. Aba. Free package. Ayan. At hindi lang yan. At hindi lang yan, dahil ganito kami magmahal, ang DZRH number 1 pa rin. May bigyan ka pa namin ng medium component. Ayan. Medium lang. Isabit mo sa tricycle mo, Kuya, habang pumapasada para napapahinggan mo kami, ha? Ayan. Opo, Lakay, opo. Lakay, hindi lang yan. Isasagad na natin. Ay, dapat lang. Oo. Dalawa. Isama na natin yung Royal Corporation. Aba.
tinapang bangus lakay. Aba, chichirya mo lang kay Ninong Richard C. Oo. Oo, mga apo ko. Oo. Sa kanyang mga apo raw lakay. Sa apo. Ayan. Ano ba? Mag-garahe ka na o babiyay ka pa? Mamaya-maya po. Kasi wala pang tao sa bahay. Maya-maya na lang po. Ayan. Okay. Congratulations, kuya. Ayan, oo. Easy-easy ka na lang. Chill-chill na lang. Ayan. Salamat po. Wala po anuman, kuya. Ayan, God bless. Taga-subaybay noon pa. Bata pa lang daw siya lakay. Alaga. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Noche. Nag-aabang na siya. Hihintay ka na mga kanyang mga playero. Okay, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DZRH, malay nyo kayo na ang susunod na maswerte manalo sa DZRH Malakas Promo dahil kasama namin ang MX3. Dahil sa MX3, dito ako believe. Yan. Ako naman si RH27 para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias. Feliz Navidad. Ninong Noche Kakas Tardes Noches. Samantala, diretso na tayo bago ang mga report. Abay, siyempre, pagka namimigay po kami, lubos-lubos. Meron pa tayong Kring-Kring Gonzales sa Panalo Promo Misteya. Dami natin pa premyo lakay. I-dial mo na agad para mag-Kring-Kring na. Take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Eto na, ayan, ang ating natawagan ni Kring Kring ay si Kuya Paulo Campana ng Rosario, Batangas. Aba, malakas kaya ang tunog ng kampana niya? Mas malakas yata dyan lakay. Kasing lakas ba ng Bell of Freedom and Excellence Award na ibinigay sa atin ng Manila Overseas Press Club? Kuya Paulo, kumusta ka agad diyan sa Rosario, Kuya Paulo? Magandang hapon po, Lakay Deo. Taga-saan ka ang mga kampana? Taga-Rosario, Batangas po. Taga-Rosario, Taaling nga sa taga-Rosario. Kayo may kampana sa bahay? Wala ho. Wala. Dapat meron kampana apelyido ninyo Oo. Ayan. Ayaw na niya ako. Ayaw na. O sige, kuya, sayang ha. Sana kung nakasama ka sa DZRH Malakas Aguinaldo promo, ha? Re-regaloan ka sana namin ng kampana na made in Italy. Ayan. Courtesy of Manila Overseas Press Club, the Asia's oldest press club. Ang tanong ko, Kuya Paulo, ha, para hindi na mahirapan, anong himpilan ng radyo ang number 1 sa Metro Manila, Mega Manila at buong Pilipinas? Siyempre po, ang kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ay, DZRH, talaga naman. Sa balat ng Pilipinas. Kainaman talaga. Hindi ka... Ako yan ang aking nila kinukwento na po kayo sa akin. Bata pa lang siya, lakay nakakwento na sa'yo. Malapasta ka ng dila mo. Okay, kuya. Baka magbago pa. Isip ko, bawiin ko yung premium mo. Ha? Congratulations, Kuya Paulo Campana ng Rosario, Batangas. Ibigay mo na ang premyo Miss Wina Binauhan. Maraming salamat, Kuya Paulo Campana. At eto na, patunugin natin ang kampana sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos ibinida ang pagbuhos ng pondo sa mga programa at proyekto sa sektor ng agrikultura. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let it be me. Nawawala si Miss Let, ha? Ayan, tatanungin ko naman sana kung kumusta na ang colonoscopy bag ni Presidente. Pawang kasinungalingan lamang. Ayan, ano po, Yusek Claire? Pawang kasinungalingan lamang. Ayan, narinig mo, Secretary Harry Roque, ha?
Balikan natin habang wala pa si Miss Let. Dumako tayo sa Kamara, Miss Thea. Eto na nga, Department of Justice kinalampag nakasuhan ng criminal negligence ang Aleson Shipping dahil sa mga biktima ng MV Trisha Kirsten 3 tragedy. Idetalye mong balitang yan, RH12, Milky Riganan. Manang Milky! Lakay giniit ang mga kinatawa na Akbayan Party List na imbestigahan at kasuhan ng Department of Justice ng criminal negligence. Ang may-ari ng MV Trisha Kirsten 3 sa pagkasawi ng marami nitong pasahero. Sa hearing ng House Committee on Transportation, sinabi ni Representative Dada Kiram Ismula, malinaw na nilabag ng kumpanya ang Public Service Act na nagpapataw ng kasong kriminal sa mga barkong hindi sumusunod sa state safety standards. Ay kay Ismula, hindi ito aksidente. Ito ay malinaw na kapabayaan na nauwi sa trahedya. Sabi ni Ismula, isang palapag lang ang nasa original certificate, pero ang lumubog na barko ay 3-decker na malinaw na kapabayaan para lang mas marami ang maisakay. Ang MV Trisha Kirsten 3 ay mula sa Zamboanga City patungong Hulosulu at may lula na mahigit 359 passengers nang ito'y lumubog. Di naman ni Representative Fel Jokno, nakakagalit dalang MV Doña Paz ay nangyari noong pang 1987 pero hindi pa rin tayo hanggang ngayon natututo. Lumipas na niya ang 39 years matapos ang Doña Paz tragedy pero wala pa rin nagbago sa sitwasyon at sa lagay ng mga pampublikong barko. Dagdag pa ni Jokno, kailangan ng full accountability ng Aleson Shipping at paalala sa motoridad na sumunod sa mahigpit na safety standards dahil maraming pasahero ang sumasakay sa mga inter-island vessels. Ako si Milky Riganan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ito na ang report mula kay Leta Narciso. Pag-abida ng Pangulo sa pagbuhos ng pondo sa mga programa at proyektong sa sektor na agrikultura. Sana, Mr. President, isama na rin po yung pagbaba ng presyo ng abono at saka pestisidyo. Ayan. Yan ay isa pang problema ng ating mga magsasaka. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa ang irigasyon sa pundasyon ng mas mataganang ani at mas matatag na ekonomiya. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Mahayag Dam at turnover ng solar-powered pump irrigation project sa Zamboanga del Sur kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, 63 bilyong piso ang inilaan ngayong taon sa mga proyekto ng National Irrigation Administration para palawakin ang infrastrukturang pang-agrikultura at magbigay ng modernong kagamitan sa mga magsasaka. Nakaasaan niya ang mga magsasaka sa mas mabilis na access sa teknolohiya, pagsasanay at suporta para umangat at guminhawa ang kanilang buhay. Sabi ng Pangulo, halos 300 bilyong piso ang kabuang pondo para sa mga programa at proyekto sa sektor ng agrikultura ngayong 2026. Prioridad niya ang mga pangunahing lalawigan sa produksyon ng bigas, mais at high-value crops at sa mga lugar kung saan maraming magsasaka. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Tinitingnan yung suot na t-shirt ni Presidente, mukhang wala namang colostomy bag sa gilid. Wala. Wala naman. Oo, Diba? kasi fit lakay eh. Oo nga eh. Action talaga, payat si Presidente Lakay. Wala namang Nakaumbok. wala namang bagsag. Wala namang bagsag. Unless nilagay sa wallet. Ayan. Ayun, hindi ka siya lakay. Madi. Kaya Secretary Harry Roque, sabi ng BFF mo, Pawang kasinungalingan lamang. Ayan. Pawang kasinungalingan lamang. Okay nga Rod, Miss Let, maraming salamat at mamaya ay kita-kita sa Intramuros. Yes, Lakay. Balik ka na Lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Let Narciso. Samantala, report mula kay Raymond Dadpaas. Senate Blue Ribbon Committee report hinggil sa flood control project ire-report sa plenary kahit hindi pumirma ang Senate minority ayon kay Senator Ping Lacson. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Thea, Mayor, lumagdaman o hindi ang mga kasapi ng Senate minority sa committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control anomaly ay tuloy na mai-report at mai-sponsoran ito sa plenary. Ito ang deklarasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng pahayag ni Senador Robin Padilla na hindi lalagda ang Senate minority sa committee report. Paliwanag ni Lacson na ipaikot na sa mga kasapi ng minority ang kanilang final committee report.
Sa oras na ito makakuha ng 11 pirma mula sa majority ay susumitin na nila ito sa Bills and Index Office. Sa oras na ito mailagay sa calendar of business ay kanya na itong i-report at sponsoran sa plenary para sa debate at amendments. Una na tiniyak ni pamilya na sinabihan na sila ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na huwag pumirma sa committee report dahil meron silang naunang minority report. Wala pang konfirmasyon sa ngayon kung ilan na ang nakapirma sa committee report na nagrekomendang imbestigahan ng ilang mga senador kaugnay ng anomalya sa Flood Control Project. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, wala sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado at dumako tayo sa Campo Crame, Miss Teya. Ikaw na magbasa. Ayan. Ako na to, Lakay. Kaya ko na to. PNP-ACG patuloy sa investigasyon sa pagsusuot ng police uniform ni Norman Mangusin. Tuloy-tuloy pa rin ba? Ida tayo mo balitang yan. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Misteya, patuloy sa pagkalap ng ebidensya ang Philippine National Police kaugnay ng pagsusuot ng police uniform ng vlogger na si Norman Mangusin alias o nagpapakilalang Francis Leo Marcos. Sabi sa DZRH ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Panyo, sinukumpleto ng Regional Anti-Cybercrime Unit 2 ang kanilang investigasyon upang malaman kung may sapat nga bang batayan ng planong kaso laban sa online personality. Sagot din ito Anyo sa o matapos magdahilan ni Mangusin na edited lamang ang larawang inilabas ng kanyang kapwa vlogger at mga kabangayan sa social media. Sa iwalay na statement, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Nartatis Sr. na kanilang sineseryoso itong issue. Ito ay upang maigiit ang pananagutan ng mga pasaway sa mga hindi otorisadong pagsuot ng uniforme ng polis kahit pa ito ay stunt o for entertainment purposes lamang. Nauna nang itinanggi ni Mangusin na ipinahiram sa kanya ng Regional Police Director ng Cagayan Valley ang uniforme at sinabing hahamunin niya pa nga ng suntukan ng general, mapatunayan lamang na hindi sila malapit sa isa't isa. Pero hindi na ito pinatulan para naturang opisyal maging ng Camp Crame at sinabing maranatili silang profesional. Sa ngayon, nakataon ang investigasyon sa kung totoo nga bang isinuot ni Mangusin ang police uniform na kumalat sa social media at hindi sa kung ito ba ipahiram lamang sa kanya o hindi. Ako sa Daniel nag-uulat. Sinong hinahamon niya ng suntukan? Yung general? General Maralang daw, Lakay. Ako lang kay General Maralang, sabi niya, hamunin niya pa ng suntukan para lang ba makatunayan na hindi sila ganoon ka-close dahil yun ang akusasyon sa kanya na nakuha niya yung uniform doon sa Police Regional Office Director dyan sa Region 2. Ayan. Baka mamaya maungkat yung arrest warrant niya. Iyak-iyak na naman yan. Ha? Ilan? Abay, sabi sa NBI nung huliin yan, may 4 na arrest warrant yan. Oo. Nasaan na kaya siya ngayon? Mukhang mga reklamo pa sa kanya yun. Kasi kausap ko kanina lang kayang Crame, si General Tuanyo, sabi niya, upon verification lang kayo mukhang walang standing arrest warrant sa ngayon. Sa ngayon. Maging doon sa Region 2 Police. Mukhang wala pa sa ngayon ulit. Kasi na-arrest na yan ng pandemic period dahil sa paglabag sa optometry law. At ngayon nga ay yung may kaso siya ng human trafficking, yung mga ni-recruit na mga babae. Dinala sa Turkey, sa Greece. Pero bumagsak sa sa prostitution din doon, Red House. May mga reklamo sa kanya Lakay ng trafficking at estafa rin. Mayroon din siyang mga atras sa estafa. Pero ang nagkaroon siya ng warrant noong pandemic ay yung optometry law. Sa ngayon, sabi ng Crame kanina, ni General Tuanyo, wala pa siyang standing arrest warrant so far ulit. Okay. Swerte siya. Maraming salamat, Edniel. Mistea. Samantala, report mula kay Val Gonzales, pamangkin ni Secretary John Vic Remulla, na biktima ng fire extinguisher kickback scheme ng Bureau of Fire. Kaya pala galit na galit si Sec John Vic. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, hindi nakaligtas sa katiwalian sa hanay ng Bureau of Fire Protection ang pamangkin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito ang ibinunyag ng kalihim kasunod ng nagpapatuloy na investigasyon ng binuong task force na nag-iimbestiga sa fire extinguisher kickback scheme sa Bureau of Fire Protection. Sa press conference sa Quezon City, sinabi ni Remulla na nangyaring insidente nito lamang nakalipas na January 28
sa Silang Cavite para sa renewal ng Fire Safety Inspection Certificate o FSIC ng kanyang pinsan na nagmamay-ari ng isang convenience store. Ayon kay Remulla, pinabili ng isang Fire Officer 1 Marvin Barongtillo ng 3 fire extinguisher ang kanyang pinsan at pinangako ang pasado na ito sa FSIC, pero ang biniling 2,800 pesos ay nireject dahil daw dapat ay mas malaking unit ang kanyang bilhin. Galit na galit si Remulla sa tinawag niyang cancer na sakit na ito sa Bureau of Fire Protection, kaya itong si Ronquillo ay kasama sa mahigit 1,000 mga datit kasalukuyang opisyal ng BFP na sasampahan ng patong-patong na mga kaso. Narito't pakinggan natin ang kalihim ng DILG si Secretary Remulla. So nakikita niyo yung pattern nila. Yung body cam, dinadaya nila. Nauuna na ngayon ang nagbebenta ng fire extinguisher sa kanila bibisitahin. So reverse. Anong gagawin namin ngayon? Kakasuhan namin siya. Sino pang kakasuhan namin? Yung backtrack ng DILG, lahat ng na-identify namin na fire inspectors at lahat ng bilihan ng fire extinguisher, kakasuhan na rin namin. This work never stops. Dito talaga sa BFP, habang kaya kang isahan, iisahan ka. Pero hindi nila ako kayang isahan habang buhay. Mahuhuli ko rin yung mga yan. Kawawa naman ang mga negosyante natin. 99% of the employers of the Philippines are small and medium-scale businesses. 100% of them are victims of the BFP. Kailangan matigil na ito. And I will not stop hanggang mapigilan natin lahat. Ako si Val Gonzales, DJ8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val, at para sa mga walang syota na gustong magkaroon pero nahihirapan manligaw, eto may gayuma daw na binebenta sa Baclaran. Ano nga yan? Pakibasa si Miss Thea. 2 araw nga bago ang araw ng mga puso, lumakas ang bentahan ng gayuma na mabibili mula 100 o 150 pesos hanggang 250 pesos sa Baclaran. Mas mahal ito ng 100 dahil 100 piso lang ang presyo ng powder gayuma na inihahalo sa pagkain o inumin sa karaniwang araw. 200 piso ang regular na presyo ng nasa bote na dinadasalan at ibinabalot sa pulang tela. Ayon sa mga tindera, talagang nagtataas sila ng presyo sa ganitong espesyal na okasyon dahil tumataas ang demand. Iba-iba nilang kasarian at edad ang bumibili ng gayuma, pero bukod sa mga naghahanap ng kasintahan, may mga suki rin silang gusto lamang may paamuhin o gusto lang makipagkaibigan. Paalala naman ng FDA, ito na daw lakay. Ayan. KJ daw. Administration. KJ daw ang Food and Drug Administration lakay dahil bukod sa walang anumang siyentipikong ebidensya rito, maaari pang magdulot ng panganib sa kalusugan ang ganitong produkto. Dapat daw may tamang label, laman ang kumpletong impormasyon tulad ng listahan ng sangkap alinsunod sa umiiral na labeling requirements. Babala ng FDA, maaaring maharap sa kaukulang aksyon ang pagbebenta na pamamahagi ng mga hindi rehistradong produkto. Ayan. Kaya huwag kang uminom basta-basta laki ng tsaa, baka magagayuma ka. Ikaw din, Miss Wina, sabi niya, epekto pa kaya yun? Road is long. Maraming salamat sa ating mga reports, at bago tayo magpaalam, batiin mo natin na happy birthday si very full Congressman Roy Loyola ng Cavite. Happy birthday din kay Kuyang General Alex Tamundong ng Sandigan 82. At kay Kuyang Mano Bravo ng Kagitingan last number 286, binabati ni ating Nes. At ganoon din si Romy Gonzales, happy birthday. At ang magsasakang reporter na si Mer Lyson. Marunong ba mag-araro ito? At General Rudy Alvarado, happy birthday. At Noble Bats Bong Quinto. At binabati natin si Kuyang Egay Ayate. Ayan. Edgar Ayate ng Angkor Lodge dyan sa Tarlac.
Maraming salamat Mr. Michael Ismagay. Ang palitan po ng dollar mga misis mga ating nagsara sa palitang 58 pesos and 11 centavos Uy, lumalakas. per dollar. Stronger na tayo, Lakay. Ako po si Deo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Susunod na mga balansyadong balita, Henry Ura at Miss Kay, Karen Oyong. Miss Wina Binon, masyadong adelantado tong orasan natin ha. Sobra-sobra ang bilis. Ang tumpak na oras, eksakto. Alas 5:13. Ang oras ay hatid sa inyo ng Center for Region. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double